Sa mga panahong ito, madalas pong pag-usapan, lalo na bago po magkapaskuhan, ano, yung mga rally na nangyayari. At sabi nga nila, wala pang tipping point kasi you will need the military, you'll need the AFP, the police to be in unison. Ano po ang inyong sariling pakiramdam dito po sa PNP or sa kabuuan ng AFP regarding their support for the president? Well, hindi naman natinag ang support ng uniformed services sa ating presidente. Ilan ang dumaan ng mga rally at wala namang nagsabi doon na ayaw na sa presidente. Hindi, walang ganun. So, I believe na solid ang suporta ng uniformed services sa presidente because at the end of the day, the uniformed services will always be apolitical. Ideally, apolitical talaga. Let the civilians and the civil authorities talk among themselves kung paano ang governance ng bansa. Generally, you think the morale of the PNP is high? Yes, ngayon naman, I think it's okay. We're here. Okay. So, habang kayo po'y retired, ano-ano po mga na-offer sa inyong mga posisyon? Pinagpilian po ba ninyo yan? O parang ito, o baka naman ito ang gusto mo? Executive privilege. Executive privilege. Executive privilege because it's between me and the appointing authority. Ayun. Yan paborito talaga, paborito ni BBM. Executive privilege. Diba? Putik, miski ako si BBM, hindi ko po papakawalan si General Torre. Napakagaling po, napakatapang. Kaya niyang kumuha. Biro niyo po si General Torre lang po. Si General Torre ang humuli sa anak ng Diyos. Gaano kahirap po yun? Aray ko. Sa tanan ng buhay ng kapulisan, wala pong mga gawa nun. Hinuli mo ang anak ng Diyos. Paano mo magagawa yun? Anak ka ng po. Diba? Biro mo yung anak ng Diyos. Ginamit ang Biblia, nagtago sa lupa. Sino makakagawa noon? Sige nga, walang makakaulit noon. General Torre lang. Si General Torre lang. Anak ng Diyos, pero mo. Nahuli sa ilalim ng lupa. Nagdi-delay pa. Kaya malupit po ito. Kaya binigyan siya ng, nagsasabi po na pinabayaan ng Pangulo. No, meron po siyang executive privilege. Meron talaga siyang nakalaan. Siya po ang namili. Siya po ang namili ng pwesto ngayon. Bakit? Karapat-dapat ba? Karapat-dapat siya dahil ito po, ang isang tao na may paninindigan. Ang isang tao may dignidad at prinsipyo. Kaya binigyan siya ng executive privilege. Go. Okay. There are talks nag-uusap kami ng presidente and it's really an executive privilege. Okay. So, kita mo, nag-usap daw sila ng BBM. So the MMDA it is, no? So ano bang yung mga sakop po ng MMDA? Kasi ang dami naming reklamo eh. Ito na po ang abangan nyo. Importante po ito. Tinatawanan nila ang MMDA na posisyon ni General Torre. Ano ba gagawin ni General Torre? Pakinggan nyo. Yari ngayon ng mga flood control. Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, yan ang gagawin ni General Torre. Siya ngayon ang magmamando sa flood control within Metro Manila. Yari pa rin. Gusto lang namin masigurado na. Hindi naman lalabas lahat ngayon. Hindi lahat ngayon lalabas. Pero napakalaki po ng sakop ha. Merong traffic, merong flood control, basura, public safety, coordination and planning, urban renewal. What is urban renewal? Among the many things that MMDA is doing, nakita nyo, may greening kami, may mga, we're trying to reduce the urban blight. Okay. So cleaning, planting, maintaining, ganon. Urban renewal, making sure that the metropolis continues to be a place to live, enjoy, work and do business. Okay. So napag-aralan na po ba ninyo yung landscape ng lahat ng inyong kailangan panghawakan? Nadidismaya po ba kayo? Napakalaking trabaho ba? Today is my 4th day. I know. Today is my 4th day. I'm in the process of meeting the assistant general managers and the senior division heads. At may nakikita na ako na mga areas na pwede naming fokusan. Isa lang talaga ang tinitingnan natin dito na sana pagdating ng tag-ulan ngayong taon na to, ang baha ay makita ng ating mga kababayan na talagang kakaiba at subsided na or better kung talagang hindi nila maramdaman ng baha. You And think we're doing our very best. We're doing our very best to give that to the residents of Metro Manila. Right. Okay. So, wow. Metro Manila, baha.
So sa ngayon, yan po talaga ang pinag-uusapan ng lahat. Ano? So aabot ba sa susunod na namang mga bagyo yung mas mababa ng pagbabaha o wala ng baha sa Metro Manila? Kasi nga, tinitingnan ko, ito na sabi ko, dito na ako matitigpas. Kung sa pagpupulis ko, hindi ako natigok, dito ako Ayan matitigok na nga. sa mura ng ating mga Hindi ba kababayan. kayo natatakot? Pag oras na sila ay nalunod ng, kaya ayoko nga mga ako ng todo-todo. Ayun. Pero we're doing our very best. Dahil, we are in the process of examining the data. Kailangan data-driven ang, data-driven ang magiging decision. So, at isa pa, kailangan ang coordination between the LGU and the MMDA should always be paramount. Sapagkat hindi ito kaya ng Oo, malaki ang sakop ni General Torre ngayon. Within Metro Manila po. Malaki ang sakop. Pati po yung pelikula, sakop niya. Pati kasi po, MMDA din po nang gawak ng pelikula. Pelikula, sakop niya. Traffic. Ang laki po, mas pinalaki ang sakop niya. Ayan po. Yung mga umaabuso dyan, yari na kayo. Oh, sa mga trapiko, sa mga realty, sa mga property. At syempre, sakop din ni General Torre, baka nakakalimutan nyo ang Dolomite. Yan ang sinasabi sa akin ni Uncle. Kaya, ba't si General Torre MMDA? Sabi sa akin ni Uncle, pamangkin, relax ka lang. Kailangan natin i-open yung Dolomite. Kawawa yung kamay nila. Di ba doon ka nakatira? Oo. Oh, papabuwag natin ang Dolomite. Ha? Mga galit yung mga DDS. Lagi naman silang galit eh. Mas galitin natin. Oo nga, no, Kel, no? Oh, hindi kasi kayo nag-iisip. Puro lang kayo tatanga-tanga mga DDS. Mag-iisip kayo! Ha? Hawak ni General Torre ang Dolomite. Anak ka ng po. Oh. Ngayon, simulan nyo na magpala. Ha? Simulan nyo na magpala. Palain nyo na yung Dolomite. Dahil ipapagiba na yan ni General Torre. Ha? Sakop ni General Torre yan. At yan ay perwisyo sa Maynila. Kung sino man yung nag-project niyan, nakorduroy ang betlog at namimingger ng katulong, ang galing mo! Patayin mo si BBM. No joke. Putik na Dolomite yan. Lahat ng drainage sinakpan. Tinira lang 2. Diba? Ang lupit ng Dolomite na yan. Diba, Rojas Boulevard, ang taas-taas, putik. Binaran. Oh, gapang. Hanggang kamay nilaan. Apakagaling na proyekto yan. Pantanga! Oh, hawak ni General Torre yun. Mga DDS, palain nyo na yung Dolomite Beach nyo. Ha? Lagay nyo sa garapon. Tapos pag nasunog si Digong, mag-ready pa kayo isang garapon. Tatay nyo, karton. Anak ka ng po. MMDA lang na walang participation ng LGU. So, lalo na ang traffic, baha, at ang yung to some extent, yung public safety and peace and order, ang rescue, dapat may synergy in between MMDA and the LGU. What is the relationship of the MMDA when it comes to the flood control projects? Kasi sa ngayon po, Oh, flood control projects. Ito na, mga DDS. Tinatawanan nyo, ha. Ewan ko lang kung matatawa kayo. Tinatawanan nyo, ha. Tinatawanan si General Torre, ha. Hawak niya yung flood control, mga inutil. Aray ko. Oh. Oh. marami ang halted, no? Marami ring natatagpo ang ghost. Ano po ang inyong kapangyarihan with regards DPWH to get them going and for the funding for those projects to continue? Since 2003, may isang executive order na lumabas transferring the flood control program of and projects of Metro Manila from DPWH to MMDA. So Narinig niyo ba yun? May executive na executive na utos na yung DPWH itatransfer yung flood control sa MMDA. Aray ko! Yari! Tinatawaran nyo, since then, MMDA na ang namamahala ng flood control projects. Pero MMDA na namamahala ng flood control projects!
Ganyan kasi kayo mga DDS, kung di kayo utak tinapa, utak luga kayo eh. Hindi pa rin naman nawala ang mga funding para sa mga specific na flood control projects sa mga LGUs. At meron din meron pa rin natirang pangilan-ngilan sa DPWH. So, we're trying to examine now yung hindi pwede magkaroon ng information silo eh. Kailangan ang synergy ng bawat program at bawat agency Tama. is dapat nandun. That's very important considering na hindi naman pwede magkaroon ng silo ang isang area. Like for example, Quezon City. Ang Quezon City, mayroong sariling flood control project na may master plan din sila, which is very, very good. And I really commend the local government of Quezon City headed by Mayor Joy na talaga napakaganda. Kaya lang, ang isang challenge doon, dadalawa ang pinagtatapunan ng tubig ng Metro Manila. Manila Bay, tsaka Laguna, di ba? Yung lake ng Laguna. Hindi naman makarating ang tubig galing Quezon City papuntang Manila Bay nang hindi dadaan sa Manila, hindi dadaan sa San Juan. So, it's really a big challenge kung information silos ang mga bawat program. So, kailangan talaga titingnan comprehensively isang master plan na ang bawat isang program ng LGU ay nag-take Mangyari. into account yung katabi niyang LGU kasi Right. they have to I work, see. it has to work hand in hand. Yeah, because each one will affect the other. Yeah. Ayun. Okay, but there is not one agency or local government responsible or accountable? MMDA supposedly. MMDA? Yun ang aming Yan na, MMDA. Kapag may responsible and accountable na flood control na nagwalang niya, yari kayo sa MMDA. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tinatawanan niyo si General Torre, tingnan natin kung sino matatawa ngayon. Tingnan po natin ngayon kung sino matatawa sa gagawin ni General Torre dito sa flood control. Tandaan nyo kung gaano kalupit yan. Magugulat na lang kayo minsan isang press con, may papakulong na siya, may kakasuhan na siya sa ombudsman. Aray ko. Ayan po si General Torre, ang ating na-miss na gabine ay na kawani na PMP chief dati, ngayon general manager ng MMDA. Yan po yan, hindi po promote ni BBM yan. Hindi po ipopromote ni BBM yan na parang walang saysay. Hindi po mangangalay si General Torre nang hindi nagtatrabaho. Kailangan General Torre sanayang mamukpok, pukpok ng pukpok. Di ba? Inisa-isa niya nga yung mga Duterte, allies. From Alice Guo, from Kibuloy, from mismong si Duterte, pati si Barbie Duterte na nagpa-opera daw sa Singapore. Ayan po General Torre, welcome back. At uubusin niya ngayon ang mga anomalya ng flood control within Metro Manila. Di ba? Bakit siguro na-promote si General Torre dito sa Metro Manila? Kasi nga po, ang nasa isip siguro ni BBM, ang importante, isa sa mga importanteng bagay ay Metro Manila. Etong Metro Manila, laging masakit sa mata sa tuwing bumabaha. Kailangan maimbestigahan, kailangan panagutan ng mga nagwalang niya dito sa Metro Manila ang kanilang kasalanan sa taong bayan. Kaya ipinromote si General Torre para ayusin ang flood control dito sa Metro Manila. At yan po ay trabaho na ng MMDA, kasasabi niya lang. Yan po ang galawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya gagalaw ng hindi po makakaapekto at makakatulong sa taong bayan. Kaya napakasaludo po sa Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, saludo rin po tayo sa ating na-miss na General Torre. Congratulations, General Torre. Tinatawanan ka naman nila ngayon. Sila ang matatawanan natin sa darating na panahon. Palakpakan, General Torre! At dahil dyan, magkita-kita tayo sa susunod na live!